Marami na ang nakakapansin sa magandang laro ni Kay Sotto at malakihan nga rin ang impact o yung stats na nagagawa niya sa loob ng basketball court para sa kanyang team na Koshigaya Alphas at patikim pa lamang ito ng laro ni Kay dahil papunta pa lamang siya sa kanyang peak age na kung saan lalapad pa ng konti ang kanyang katawan at mas magiging mama ang galawan sa loob ng paint kapag nasa kanyang mid-20s na nga itong si Kay Sotto. Kitang kita na isa si Kay sa may magandang stats sa Japan B1 B-League at sa magkakasunod na laro ng Koshigaya Alphas ay ipinakita ni Kay ang kanyang pagiging isang dominant na big man. Madalas ay nasa double-double ang kanyang stat line. Kayang-kaya ng Koshigaya Alphas na umabot sa gitnang rankings ng Japan B1 B-League dahil konti lang ang agwat ng ibang team sa panalo. 3-4 wins na posibleng magawa ng Koshigaya, sunod-sunod na panalo kapag nakalaban nila ang team ng Kyoto Hanaris at Shiga Lakes. Sa nakikita natin, kaya ng Koshigaya Alphas na talunin ang dalawang teams na ito nang magkasunod sa kanilang back-to-back games. Yun nga lang, bago ang laro nila laban sa team ng Kyoto Hanaris at Shiga Lakes ay masusubukan na muna ang Koshigaya Alphas laban sa team ng Utsunomiya Breaks bago ang laro nila laban sa team ng Kyoto at Shiga. Sa stats ni Kay ngayon ay mas maganda ang kanyang scouting report para sa 2025 season. Kapag naghahanap ng mga bigs ang isang NBA team ay pwede na kunin at subukan nga nila itong si Kay Sotto sa kanilang team at gawing isang role player. Depensa ang isa sa malakas na laro ni Kay Sotto sa loob ng paint. Marami ang nahihirapan dito kay Kay kapag nakapwesto siya sa loob ng paint at hindi ganon-ganon na lamang makaka-score ang mga kalaban na gustong umatake sa depensa ni Kay Sotto. Nakita natin na marami na ang nakakapuna sa magandang performance ni Kay Sotto, yung consistency niya sa loob ng paint gamit ang kanyang size ang isa sa hindi mawawala dito kay Kay Sotto. Duda naman tayo sa tawag ng referee sa last game ni Kay at wala naman talagang intensyon si Kay Sotto na makipag-angasan laban sa import ng Sun-N New Phoenix. Nag-react na lamang itong si Kay noong papasugod na ang import ng Sun-N dahil pagkatapos ng foul ni Kay ay agad-agad itong tumalikod, pero yung second motion ng import ng Sun-N na papasugod ay dapat may tawag nga rin dahil para saan pa ang pagsugod na asta kung natawagan na nga si Kay ng foul. Sa ibang liga, technical rin ang ginawa ng import ng Sun-N New Phoenix. Kitang-kita talaga natin na imbalance ng konti ang tawagan at nangyayari talaga ito kahit noong nasa Yokohama pa nga itong si Kay Sotto. Tuloy na nga rin itong si Kevin Kiambao sa KBL. Excited na tayo sa kung anong klase ng laro ang maipapakita ni Kevin Kiambao sa KBL. Isa si KQ sa mga inaabangan natin na player ng Gilas dahil meron talagang laro ang batang ito, lalong-lalo na kung ilalagay mo siya sa 2 at 3 position. Kung babalik si Ren sa bando sa KBL ay sisigla ang KBL. Nasa kanila ang ilan sa best talent na Gilas level nga rin ang galawan o laro. Kevin Kiambao, Carl Tamayo, SG Bilangel at Ren sa bando. Kung babalik ito sa KBL, pinapainit ni na Carl Tamayo at SG Bilangel ang KBL ngayon. Isa sila sa dahilan kung bakit nanonood nga rin ang mga Pinoy basketball fans ng KBL sa Korea. Sigurado naman tayo na mananatili ang Koshigaya Alphas sa Japan B1 level. Posible at kaya nilang umabot sa top 10 rankings dahil hindi masyadong malayo ang lamang sa panalo ng mga teams na nasa gitnang rankings sa Koshigaya Alphas. Tagilid ng konti ang Koshigaya Alphas laban sa team ng Utsunomiya Breaks, pero yung laro nila laban sa team ng Kyoto Hanaris at Shiga Lakes ay posible na 4 straight wins ang magawa nila dito. Kung dati natatambakan ang Koshigaya Alphas pero ngayon kaya nilang makipagsabayan laban sa malalakas na teams at kaya naman nilang manalo laban sa mga teams na nasa gitnang rankings ng Japan B1 B-League.